Magandang araw. Hi, kumusta kayong lahat, mga magulang at mga kapatid ko sa Panginoong Hesu Kristo? Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa buhay niyo mga kapatid, sa inyong pagbibigay ng panahon at oras upang makinig at pahalagahan ang salita ng Diyos. Sa oras na ito, nais kong ituon ninyo ang inyong pakikinig sa ating tutunghayan. At ito'y patungkol sa ating kaligtasan, dapat nating maintindihan, malaman, at mauunawaan ang kahalagahan patungkol sa kaligtasan. Bakit nga ba kailangan nating maligtas? Bakit nga ba napakahaga na dapat nating malaman ang patungkol sa buhay na walang hanggan? Paano ako maligtas? Sino ang magliligtas sa akin? Una, kung bakit tayo ay dapat maligtas o iligtas. Ang salitang ligtas ay ibig sabihin, ikaw nasa hindi magandang kalalagayan o nasa hindi magandang sitwasyon na dapat kang alisin doon, maaaring nasa sitwasyon ka ng kadiliman, kawalan, kaguluhan, karamdaman o kaya ikaw ay nasa bingit ng kamatayan. Mahal kong kapatid, kailangan mo ng tagapagligtas. Paano napunta ang tao sa ganong sitwasyon o panganib? Noong nilikha ng Diyos ang sanlibutan, sabi ng Biblia, ito'y nilikha niya na mainam, Isayas Kapitulo 45 versikulo 18, si Yahweh ang lumikha ng kalangitan, siya rin ang lumikha ng daigdig, ginawa niya itong matatag at nananatili, at mainam na tirahan, ibig sabihin, maayos, maganda, mapayapa at walang anumang kaguluhan o kadiliman. Nilikha rin niya ang tao, Genesis Kapitulo 1 versikulo 26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ibig sabihin, ang orihinal na pagkalikha ng Diyos sa tao, ang tao ay walang kasalanan, walang dungis at walang kapintasan. Sabi ng Biblia Genesis Kapitulo 2 versikulo 7, nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Sinabi sa Genesis Kapitulo 2 versikulo 8, naglagay si Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kayo'y sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag na huwag mong kakainin ang bungang yun, mamatay ka kapag kumain ka niyon. Madaling sabi, nagbigay ang Diyos sa tao ng utos, at mamatay ang tao kapag lumabag siya sa utos ng Diyos, at ang tao nga ay lumabag sa utos ng Diyos. Ibig sabihin ang tao na kanyang nilalang ay nagkasala sa kanya. Ibig sabihin ang kasalanan ay paglabag sa kagustuhan o hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos o pagrerebelde sa Diyos. At ang bunga nito ay kamatayan. Ibig sabihin ang kamatayan ay pagkahiwalay ng Diyos sa tao o pagkatalikod ng Diyos sa tao. Ang tawag doon ng Biblia ay kamatayang spiritual. Sabi ng Biblia sa Roma Kapitulo 6 versikulo 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, madaling sabi sa panahon yun ang tao ay tinalikuran ng Diyos, at ang tao ay nabubuhay na walang ugnayan sa Diyos. Noong sinunod ng tao ang alok ni Satanas na kumain ng bunga ng punong yun, ang yugto ng kanilang buhay ay nahiwalay sa Diyos, at ang tao ay nabubuhay na walang Diyos, walang ugnayan sa Diyos o walang naririnig mula sa Diyos. Sabi sa Isayas Kapitulo 59 versikulo 2, ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan kaya di marinig ang dalangin mo, at siya ring dahilan sa paglalayo ninyo. Noong ang tao ay nagkasala, tinalikuran sila ng Diyos, at ang tao nabubuhay na walang Diyos kaya't ang tinig ni Satanas ang kanyang naririnig. Noong tinanggap ng tao ang alok ni Satanas, buong buhay nila ay ipinapasakop kay Satanas na siyang Panginoon ng kadiliman, kaya't mula noon ang tao ay alipin ni Satanas, alipin ng kadiliman, at alipin ng kasalanan. Kaya't ang tao ay nasa hindi magandang kalalagayan, nasa hindi magandang sitwasyon at dapat siyang iligtas sa sitwasyon yun. Hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili, dapat nating malaman na tayo'y nilikha na kalarawan at kawangis ng Diyos, kaya ganoon na lamang ang kanyang pagmamahal sa atin, at walang ibang paraan upang ang tao ay maligtas sa pangil ng kamatayan, kundi ay ang buhay ng kanyang bagtong na anak, ang Panginoong Hesu Kristo. Sabi ng Biblia sa Juan Kapitulo 3 versikulo 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bagtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Madaling sabi, ang pag-asa ng tao ay na kay Kristo lamang. Sabi sa Gawa Kapitulo 4 versikulo 12, kay Hesu Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Inalok ng Diyos sa tao ang kaligtasan na libre at walang bayad, at ito'y sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Papaano?
2,000 taon na ang nakalipas, binayaran na ng Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, at noong siya'y nagtagumpay bayad na ang kasalanan ng lahat ng tao, at ang tao ay pinawalang sala, sabi ng Biblia sa Roma Kapitulo 4 versikulo 25, ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ang kailangan lamang gawin ng tao ay sumampalataya at manalig at tangapin ng buong puso ang Panginoong Hesu Kristo upang siya ay maliligtas. Sabi sa Roma Kapitulo 10 versikulo 9, kung ipapahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang kaligtasan o buhay na walang hanggan ay regalo ng Diyos sa atin na walang anumang kapalit o walang bayad. Nais mo bang tanggapin ang alok ng Diyos sa iyo? Nais mo bang tanggapin ang buhay na walang hanggan? Kung yes, ipapanalangin kita ng panalangin pagtanggap. Sumunod ka sa panalangin ito at ariin mong panalangin mo. Panginoon Hesus, maraming salamat. Tunay na namatay ka sa krus upang bayaran ang aking mga kasalanan, at nananalig ako ng buong puso na ikaw ay muling nabuhay. Kaya't tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayon ako ay may buhay na nawalang hanggan. Salamat Panginoon. Amen. Ang pag-share mo sa video na ito ay nagpapatunay na naging kabahagi at kaisa ka sa gawain ng Panginoon. Maraming salamat sa buhay mo kapatid, pagpalain ka ng Panginoon. Tayo'y magpasalamat sa Diyos. Purihin ka o Diyos, Diyos na makapangyarihan, Diyos na banal, Diyos na nagbibigay buhay, nag-iisa kang Diyos at walang kang katulad. Hindi ka maaaring ikumpara, ihambing kaninuman, ikaw lamang ang Diyos, kailanman hindi ka nagkukulang, hindi ka nagpabeya, bagkus patuloy kang nagpapala. Maraming salamat Panginoon sa mabuting balita ng kaligtasan. Napakagandang pribilehiyo na marinig namin ang mabuting balita ng kaligtasan. Ito'y inaari naming pagpapalang espiritual sa amin, kaya binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba at pagdakila in Jesus' mighty name. Amen.